pag ibuo mo, billion-billion na eh. Yun nga, may 10 billion assistance to farmers. Kailan man hindi ako tututol sa tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit, parang doble-doble na to, hindi ko maintindihan. Kaninong farmers na naman yan at kaninong fisher folk? Sa rice farmers ba yan? Sa ilalim ng RSBS? Or saan ba yan? Sa fisher folk, sa nasalanta ng bagyo, sa agrarian reform? Nalilito ako eh, kasi sobrang daming linalagay na wala namang guardrails, wala tayong guideline. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member eh. Pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Three Kings. Wala pa rin. Kaya, hindi ko alam kung saan ito patungo. Ma'am, yun pong sinasabi niyong sorry. Yung about sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasabi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Mm-mm. Ma'am, last na on my part, balik lang ako sa impeachment. You think kaya ni VP Sara pa rin na i-defend yung kanyang sarili at hindi siya ma-impeach just in case lang po matuloy nga itong another impeachment case against her? Hindi ko alam. At the end of the day, alam naman natin, hindi ko alam, very speculative. Di pa natin nakikita yung impeachment complaint kung meron nga ba. Mm-mm. At the end of the day, it's a political exercise. It's not a legal procedure on a certain level. It's entirely political. So, kung magtatanong, kung makaka-generate nung one-third na sinasabi o kung valid pa rin yun, nasa Congress yun, dun mauuna. Ang tanong din, kung yung mga nagbabanta at nagnanais paltan si Speaker Boji ay magtatagumpay. Kasi alam ko ang lakas-lakas ng ugong bago kami mag-adjourn. Ma'am, sorry, last na talaga. Yung sa budget, bakit po kayo naniniwala na meron pa ring pork barrel at hindi po siya malinis given that mismong sila SP sinasabing this is the cleanest budget and transparency, napakita naman daw lahat ng processes. And you're also part of the BICAM, ma'am. Why do you believe na hindi Yes, pa rin malinis? precisely because I was part of the BICAM, medyo sinuri namin ng maigi, ang liwa-liwanag. Nanood naman kayo ng BICAM, di ba? Totoo naman nag-effort talaga si Congresswoman Swansing at saka si Senator Gatchalian. Nag-effort talaga mag-live stream. Pero kung nanood kayo ng live streaming, mas marami pang postponement, suspension, pagputol, tapos ang katutak na telephone call galing kung saan. Nanood naman kayo nakita naman ninyo. Kahit i-live stream, marami talagang hindi nare-record ng mga usapin at negosasyon. Yun ang problema. Anyway, the proof is in the pudding. Makita ninyo yung budget. Kitang-kita naman ng mga tinapyas yung DOTR. Ang pag-asa natin na mawalan ng traffic dito sa Pilipinas, wala na. Paano?
wala ng pondo, less than half na lang ang natira para sa Metro Manila Subway, wala nang natira para sa North-South commuter train, di tuloy-tuloy ang traffic at yung tapal-tapal na repair kuno ng EDSA, ewan ko, yan na lang aasahan natin forever. Pagkatapos niyan, yung sa DPWH, nakita naman natin din, nandun yung mga Metro Manila Pumping Station. Konting ulan, binabaha na tayo. Pagkatapos, andyan din yung mga Pasig Spillway. Alam naman natin, yan na lang ang tanging pag-asa ng Pasig Marikina Caloocan para hindi mabaha. Hindi ako sang-ayon na i-cancel lahat ng flood control. Dapat ikulong ang mga kumurakot sa flood control, hindi itigil ang mga magagandang project ng flood control kasi kailangan pa rin natin, binabaha pa rin tayo. And so on and so forth, andyan din yung napakalaking FMR, lumobo ng todo, yung farm to market road, na ang tawag na nga sa amin, farm to pocket road dahil pinagtatawanan na. At yun nga, sangkatutak na ayuda. Ayan, AIX to PAD, ayan, yung MAIFIP. Lahat yan nakakatulong sa tao, hindi ako tumututol dyan. Ang akin lamang, yung sinasabi na yun na naman, ilalagay na naman bilang lump sum, tapos maraming rekomendasyon, alam naman natin, palakasan, yung hindi malakas, for later release, FLR, yan ang problema. Ang akin kasi, may karapatan ang bawat Pilipino magpagamot, pumunta sa ospital at gumaling ang katawan at kalusugan. Bakit kailangan lumuhod pa sa mga politiko para humingi ng tulong? Kaya sana ibagsak na lang yan sa mga local hospital. Tagal kong governor, hirap na hirap ang local hospital. Hindi naman kami doktor, malay naman namin kung sino nangangailangan talaga. Ma'am, that's all for me. Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko, ma'am. Sunod po si Amor ng Newswatch. Hello po, ma'am. Good morning po. Ma'am, Saan? Saan ka? hello po. Wait, From Newswatch ayan, po, Mar Santos. Okay po. Ma'am, follow up ko lang po yung mga nabanggit po ninyo na may nilatag po kasi kayo ng mga tinapyas na sa budget, sa big projects, and then meron namang dinagdagan ng mga ayuda. Ma'am, ito po bang mga ito ay na-communicate, na-discuss noong BICAM or doon sa sinasabi nga ninyong mga naging suspension, closed-door meetings? Hindi na-discuss yan. Kung nanood kayo, mag-isa na nga lang ako kasi surrender na si Senator Go. Ayaw na niya kasi hindi naman kami pinapakinggan. Ang ending, mag-isa akong kontrabida doon na sinisita kung bakit nagkakaganito. Yung ating mga commitment, obligasyon sa foreign assisted, talagang binawasan ng todo-todo. Tapos yung mga, hindi ko naman maintindihan, ba't nadagdagan, halimbawa yung DOT, 500 million na yon, ginawang 1 billion. Wala namang performance. Sabi ko, ayusin naman na yung mga airport natin, yung mga pier, yung mga pupuntahan ng mga resort at iba pang lugar. Hindi pa naman maayos. Bakit tayo gagastos sa napakamamahal na mga advertisement sa CNN at kung saan-saan? Aayusin mo muna yung bahay mo bago ka magkumbida ng bisita, di ba? Kaya eto, nalilito nga ako kasi lahat ng tourist natin nagrereklamo, ang hirap-hirap tumawid, ang mahal-mahal ng biyahe, tapos inconvenient. So siguro dapat mag-invest tayo sa ganon, invest sa kung saan-saan. At sinita ko rin at nalungkot ako dahil nabawasan din ng todo-todo yung small business corporation, yung no collateral loans para sa maliliit na negosyo na hanggang ngayon di pa naman bumabangon ng todo-todo sa COVID. So, yun yung mga talagang medyo malungkot tayo doon at hindi talaga napagbigyan, pinagtatapyas. Opo. And ma'am, ano po yung nakikita nyo about the impeachment? Yung mga soft pork, yung mga ayuda, paano po ba gagamitin to lobby for votes for the impeachment trial? I think the congressmen have discussed it already. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft
ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat nga ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Under DA naman. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, billion-billion na yun nga, may 10 billion assistance to farmers, kailanman hindi ako tututol sa tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit, parang doble-doble na to, hindi ko maintindihan. Kaninong farmers na naman yan at kaninong fisher folk? Sa rice farmers ba yan? Sa ilalim ng RSBS? Or saan ba yan? Sa fisher folk, sa nasalanta ng bagyo, sa agrarian reform? Nalilito ako kasi sobrang daming linalagay na wala namang guardrails, wala tayong guidelines. Sabi nila maglalagay daw sila ng oversight. Paano kaya? Mami, nakausap po kayo mismo ng mga congressman saying na napangakuan po sila nitong funds in exchange for their support dun sa impeachment? Ganun po ba? Wala pa naman sinasabing impeachment na maliwanag kasi adjourned pa, di ba? Hindi pa naman kami nagtitipon. So wala pang ganon. Pero meron silang assurance na metig magkano sa soft na tinatawag. At saka meron na ring assurance doon sa mga FMR. Tapos, kung titignan rin natin, hindi ako tututol, like I said, hindi ako magkokontra sa anumang tulong, sa edukasyon, sa health, saka sa agriculture. Kaya lang, mismo nung BICAM, tinatanong ko bakit tayo babagsak na napakaraming pera para sa school building samantalang lahat nagsasabi ang pinakamalaga para gumanda ang ating eskwelahan yung teacher. Hindi ba dapat mamuhunan sa sweldo ng teacher hanggang ngayon? Yung chalk allowance di naman nabibigay ng buo, yung mga salary standardization hindi pa inaabot lahat ng teacher. So lahat 'yon problema at yung 22 classrooms lang yung accomplishment nung nakaraang taon, pagkatapos babagsakan mo ng bilyon-bilyon, parang dapat i-pilot muna, dahan-dahan muna, hindi tayo sigurado, walang planong maliwanag, baka substandard na naman, tapos yung ibang NGO na ina-accredit, wala namang engineering or construction background at malapit pa sa ilang politiko. Mahirap yung ganun Talaga nalilito ako yung FMR, sabi nila may listahan daw, pero sana sumunod sa priority ng National Farm to Market Network. May plano yun, maliwanag yung plano, pero kailanman hindi nasusunod. Ma'am, given all your concerns about the budget na pwede siyang magamit for impeachment, na meron pa ring mga pork or soft pork, may nakikita po ba kayong unconstitutional dun sa budget? And are you ready to support or even initiate moves to question the budget before the Supreme Court? I'm not aware of any such moves. Hindi pa kami nag-uusap sa minority at nung nagsiuwian for the holidays, hindi pa kami nagtitipon-tipon at nag-uusap tungkol sa budget. Hindi ko alam if there are moves to question it. But I did not sign the budget in 2025 and I was unable to sign 2026 again because there were so many questionable changes and additions. Ang sabi nila, nag-veto ang ating Pangulo ng unprogram, ng 92.5 billion sa unprogram. Pero unang-una, maraming tatanong sa akin, ano ba yung unprogram? Alam mo, ang unprogrammed, simple lang yon, wish ko lang. Kung tutuusin, hindi talaga siya bahagi ng budget. Wishlist siya Kung sakali magkaroon ng pera, tsaka na lang bibigyan, Pero hindi talaga siya bahagi ng budget. Kaya masasabi natin na wala talagang veto yung budget, kung tutuusin. Nakakatawa pa nga yung lista ng vinito sa unprogrammed. Pakat nandun, yung iba, limbawa yung cars, yung cars and race, yung programa ng DTI sa automotive, utang natin sa Toyota at iba pang investor yun. Tax incentive lang yun accounting magic lang yun ililipat lang yun, wala namang cash out. Kaya bakit i-veto yun? Parang wala tayong balak magbayad ng utang sa investor na nagtsatsaga sa atin. That's just
a slip of paper to be derived from DBM and placed with DOF na meron pala silang tax incentive. Hindi naman cash out yun, bakit i-veto? Ganon din yung assistance to government corporations. Nagtaka rin ako kasi yun na naman, from one pocket to the next, left hand to right hand. Kasi government corporations, mapupunta sa National Treasury, lipat-lipat lang yun, hindi naman yun talagang pera as in additional cash outlay. Ma'am, last na po question on my end. So kayo po personally, given despite your concerns sa budget, meron po ba kayong personal plans to question it before the Supreme Court or Wala pa naman pinag-uusapan na gano'n. At alam naman nila na talagang mulat sa poll, ilag na ilag ako dito sa mga lump sum appropriations, yung lumulobong mga unprogrammed, yung mga hindi tumatalima sa mga plano na mga kalsada at farm to pocket road. Ayoko nung gano'n at saka yung mga biglaan bagsak ng pera sa school building samantalang wala namang kakayahan at walang karanasan yung ibang bibigyan na napakalalaking perang yan. At yung ating mga guro na siya yung puso at diwa ng edukasyon ay sinantabi pa rin.